Troy Rosario, sure na nga ba sa Barangay Ginebra? Mahindra enforces select Jeff Troy Rosario. And the other incoming PB player who's now officially drafted into the Philippine Basketball Association. So, tuluyan na nga pong binitawan ng Blackwater Bossing ang kanilang frontline at ang big man na si Troy Rosario. At aprobado na rin po ang kanyang pagiging unrestricted free agent. So, that means malaya na po makakapili ng koponan si Troy Rosario sa after this conference. So, at tatlong koponan dyan ang nagkaroon ng interest para papirmahin si Troy Rosario. Isa na dyan ang dating na koponan, ang TNT Katropa, isa pa yung San Miguel Beermen, at ang huli ay ang Barangay Ginebra. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Troy Rosario, most likely ang gustong lipatan ni Troy Rosario ay ang Barangay Ginebra. Kung hindi po matatandaan ay si Troy Rosario po ang second overall draft pick ng 2015 draft class. So behind Mautau Tua. And sinundan siya ni Maverick Ahanmisi, tapos ni Chris Newsome, at ang 5th overall draft pick ay si Scottie Thompson. So kung sakasakali na mapupunta si Troy Rosario sa Barangay Ginebra, so magsasama-sama, bali tatlo sa top 5 ng 2015 draft class ang magsasama-sama sa Barangay Ginebra. Yan ay si Troy Rosario, tapos si Maverick Ahanmisi, at saka si Scottie Thompson. Ano nga ba magiging impact sa pagpasok ni Troy Rosario sa Barangay Ginebra? So as of this moment, nangangailangan talaga ang Barangay Ginebra ng big man, to the point na kinuha nga nila si Joe Devance para makatulong kahit pa paano. Ganun katindi yung pangangailangan ng Ginebra sa big man. And we all know that wala na si Christian Stan Hardinger kasi na-trade na siya. Tapos si Isaac po naman ay na-injured, unfortunately. So ang may magagawa ni Troy Rosario ay marami. So Troy Rosario basically is a two-way player. So both offense and defense. So sa defense, of course, malaki si Troy Rosario, mataas tumalon. So he is just like a Japet Aguilar, a second Japet Aguilar. And sa offense, so maraming variation yung Troy Rosario. So kaya niyang maglaro sa post. And then kaya na rin maglaro ng sa outside kasi meron siyang decent 3-point shooting. At the same time, maganda rin yung yung attack to the basket ni Troy Rosario. Oh, look at this pitch. Banal to Troy for the throwdown. Easy 2 points. And Banal. So all-around player si Troy Rosario. Kaya marami talaga nakaka-interest kay Troy Rosario. So knowing yung offense ng Ginebra, yung triangle offense, ay wala talagang ball dominant. So I mean, more on motion. And ang kagandahan po nito is ma-maximize ng Ginebra ang talent ni Troy Rosario. Kasi si Troy Rosario po ay all-around player. Meron siyang cut to the basket, meron din siyang post moves, meron din siyang outside shooting, at meron din siyang decent 3-point shooting. So talagang ma-maximize ng Ginebra yan. Plus, idagdag mo pa yung mga quality guards ng Ginebra. So nandyan yung rookie rin na si RJ Abarrientos at Scottie Thompson na talagang very unselfish pagdating sa bola. At isama mo pa dyan yung mga likes ni na Stephen Holt at Maverick Ahanmisi na talaga rin laging mahilig pumasa. Plus yung Justin Brownlee na talagang kumakita niyo yung average na assist ni Justin Brownlee ay medyo talagang makikita mo sa Ginebra na talagang unselfish play yung ginagawa niya. And which is magbe-benefit ang Ginebra, lalong-lalo na, again, si Troy Rosario isang multiple variation ng kanyang tier. So, dami niyang ginagawa. Madami siyang way para magkaroon ng offense. Ayun, hintayin na lang natin at hopefully ang maging destination talaga ni Troy Rosario ay ang Barangay Ginebra. So, and I'm excited na makita yung Troy Rosario
plus Jamie Malonzo sa isang court. So, mas magiging dominant. So, by next conference, kung mangyayari man na mapupunta si Troy Rosario sa Ginebra, by next conference na sila magkita. Kasi hindi na po pwedeng sumama sa lineup si Troy Rosario sa Ginebra kung kasi playoff. So, yun lang. So, again, yun lang muna and hintayin na lang natin and hopefully nga si Troy Rosario ay maging barangay Ginebra. So, that's all for now. See you on my next vlog. Peace.